Ramdam na ang lalo pang pagsisikip ng traffic dahil sa Christmas rush. Kaya naman para maibsan ito kahit papaano, inilunsad ang Christmas Express Bus. Samantala ngayong papalapit din ang eleksyon, gagawin ng pare-pareho ang kulay ng mga footbridge para makaiwas daw sa pamumulitika. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, sa pamamagitan ng Holiday Express Bus o Christmas Express Bus, inaasahan ng MMDA na mababawasan ang mga pribadong sasakyan na dumadaan dito sa EDSA at sa ganitong paraan ay mababawasan din daw ang pagsisikip ng trapiko. Ang kalbaryong sinusuong araw-araw ng mga bumabaybay sa EDSA, lalo pang tumindi sa pagpasok ng holiday season, gaya na lang ng kuhang ito kanina sa kasagsagan ng rush hour. Dahil dito inilunsad ang Christmas Express Bus. You save 100 pesos on parking alone. You save on fuel, you save on your time. Park your car in the mall, ride the premium bus to your job, to your office in Makati. Ang siste, aalis ang bus, puno man o hindi. Non-stop ang mga bus na ito hanggang makarating sa destinasyon. At kung kinakailangan, may escort pa raw itong Highway Patrol Group para mas mabilis ang biyahe. Patuloy rin ang clearing operations ng mga otoridad para sana mapaluwag ang mga kalsada. Pero sa baklaran kanina, hindi nakaporma ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. May permit daw kasi ang mga nagtitinda. Nagulat na lang kami na may mga permits na nga po pala. Paliwanag ng Parañaque City Admin, binigyan talaga nila ng palugit ang mga tindera ng hanggang January 6 para kahit paano'y kumita. Pero sa kondisyong hindi sila lalampas sa yellow lane ng kalsada. Ang atin dito binigay is permit by tolerance lang po ito. Wala po tayong in writing sa kanila na binibigay because we know na ang ating pong city hindi po tayo nagpasa ng tinatawag na Christmas Bazaar Ordinance. Samantala, ngayong papalapit na rin ang eleksyon, ang mga nakasanayang kulay berde, asul, orange na footbridge, nakatakda na raw palitan ng earth colors. Paraan daw ito para makaiwas sa isyu ng pamumulitika. Bukod pa sa hindi raw tugma sa kapaligiran, ang mga matitingkad na kulay. It should not be a political preference ng isang locality. Kasi nga, maganda na yung pagkakapintura namin eh. Tapos pinapalitan pa ng kulay ng local government. So kung sino po yung nanalo, yun ang political color niya. Iwasan na lang natin sana ito. Posible ring mapalitan ang kulay ng mga footbridge na ipinatayo ng DPWH. Mahigit 100 ang mga footbridge sa Metro Manila. Sa ngayon, 15 na raw ang napipinturahan ng MMDA, kabilang ang nandirito sa Quezon Avenue. Nagsimula ang proyekto bago isagawa ang APEC sa bansa at layong matapos sa loob ng 6 na buwan. Okay naman, siguro medyo hip tingnan, medyo okay tingnan siya, medyo cool. I think siguro yung parang neon. Bakit neon? Para kahit kapag gabi, makikita pa rin siya. Jessica, tingnan naman natin yung lagay ng trapiko dito sa may EDSA sa bandang Cubao. Yung nasa screen ninyo ngayon, yung nasa left side, ay ang papunta ng Pasay at Makati o yung southbound direction. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa naman ang takbo ng mga sasakyan. Yung nasa kabilang side naman, sa kanang bahagi ng screen, yan yung papunta sa northbound direction at tuloy-tuloy lang din ang trapiko dyan sa mga oras na ito. Ito muna ang latest mula rito sa EDSA Cubao. Balik sa iyo, Jessica. Jam, sinabi ba kung ano ang ipipintang kulay sa Victoria, sinabi ba kung anong kulay ang ipipinta diyan sa mga bridge para hindi na mapolitika, ika nga? Ang ipipinta raw nila, Jessica, ay iyong beige, combination siya ng beige at light brown. Katunayan, Jessica, sa pag-iikot natin kanina, may mga nakita na nga tayo na pinipinturahan pang iba. Bukod doon sa Quezon Avenue, ay mayroon din sa Espanya. Ongoing na, Jessica, yung iba pagpipintura sa mga footbridge, bukod pa doon sa mga naisaayos na nga bago pa maisagawa iyong APEC. Jessica? Pwede bang malaman kung sino ang nag-initiate nito? Kasi I think it's a good move, di ba? Ang pagkakakwento sa atin, Jessica, kanina ni General Manager Corazon Jimenez ng MMDA, siya yung nakaisip nitong ideya na gawin ng earth colors
yung pintura dito sa mga footbridge. Nag-ikot daw siya, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-ikot lalo na bago yung APEC at during APEC, at naisip niya na mas magandang araw talaga na kung uniform na itong mga kulay na ating mga footbridge para kung meron tayong mga foreign visitors ay magiging mas kaaya-aya sa kanilang mga mata. At Jessica, naisip din daw niya na mas bagay sa kapaligiran, sa sky at sa mga halaman kung magiging neutral colors o earth colors yung magiging kulay nito mga footbridge. Sa halip na merong mga kulay red o kulay orange, mas maganda raw ang mga kulay na ito. Jessica? Non-political pati, di ba? Naalala ko parang kailan lang pink ang kulay ng mga footbridge na yan at marami pang ibang facility sa Metro Manila. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.